siguro kumpara sa nakamamatay na eskolar. Sino ang mananalo? Coach Dong, tingnan mo ang manlalaro na ito ngayon. Ang kuponan na ito ay isang atleta na may timbang na 60 kilo. Si Li Xiangfeng ay 20 taong gulang. Si Chen Changlin ay 22 taong gulang. Pareho silang isang pares ng mga batang manlalaro. O ito, napakabilis ni Xiangfeng. Sa sandaling magsimula ang dalawang manlalaro. Walang tukso at ito ay isang direktang malapit na labanan. Kanan, tumalikod at iugoy ang iyong mga binti. Ngayon ang Chen Changlin sa field. Medyo matatag pa rin ito. Ngunit si Li Xiangfeng na ito ay umakyat upang salakayin. Ito ay mas mabangis. Ang palayaw ni Chen Changlin ay ang nakamamatay na eskolar. Ang hitsura ay mukhang mahina at maputi. Ngunit sa ring, ngunit ito ay puno ng kalupitan at katatagan. Kung gayon, ang manlalaro na ito ay mas komprehensibo. Minsan ay nakipaglaban sa Emile Jen Chengdu kapag ang 60 kilo foursome semifinals sa pamamagitan ng isang mas matalim na opensiba at komprehensibong pamamaraan. Giri ang kalaban para makapasok sa final. Ngunit sa pangwakas, nawala sa incumbent 60 kilo. 4 na taong kampiyon na si Zuxu. Nakita ko si Chen Changlin sa mataas na braso. Mahaba, bahagyang nangingibabaw. Kanan, ito ang kanyang kalaban. Ang malaking saklaw ng pag-ugoy ng gulong ni Li Xiangfeng. Tila may katigasan. Si Li Xiangfeng ay isang manlalaro ng sanda. Nanalo ito noong 2013. Yuxiangtian Free Fighting Competition 60 Champions. Pagkatapos ay nagkaroon ng ika-8 pwesto sa 60 kilo class sa 13 National Sanda Championships. Dapat itong maging isang sistema ng paligsahan na may isang malakas na estilo. Sanda pamamaraan ang estilo ng manlalaro na ito, pero naninindigan siya sa ating free fight rules ring ngayon. Tignan natin kung makakapaglaro siya ng mas mahusay na pamamaraan. Alam mo, ilang minuto na ang nakararaan nang lumipas ang dalawa. Pagkatapos ng labanan sa posisyon na ito, ngayon ay nasa yugto na tayo ng pagsubok sa isa't isa sa pagitan ng dalawang panig. Sa halip ito ay, sinubukan ni Chen Changlin na maghanap ng isang bagay. Nakikita mo na mas matatag. Noon lamang siya dahan-dahan na nagpatuloy pasulong. Itinuturing ko itong kalaban ni Chen Changlin. Mga pagbabago sa kamao ni Li Xiangfeng. Ito ay higit sa lahat isang tuwid na suntok at isang kaliwa at kanang flat hook at swing punch. Mas kaunti ang mga suntok mula sa iba pang mga anggulo. Mga pambungad na suntok lamang. Mahirap din itong pindutin ng epektibo pagkatapos tamaan ito. At sa oras na ito, makikita mo na si Chen Changlin ay naglaro lamang ng isang epektibong counterattack. Sa palagay ko malinaw ang landing point. Chen Changlin, tingnan mo ang ritmo o ang dalas ng pagpindot. Mas binalak ba ito? Mula sa una hanggang sa pangkal. Pakiramdam ko ay sarili ko itong layout. Nakipaglaban ng husto si Li Xiangfeng. Bigyang pansin ang proseso. Coach Dong, tingnan mo ang kanyang nauna. Medyo mababa pa rin ang posisyon. Delikado talaga ang ulo. Narito si Sanda. Nakikita mo habang sumusulong siya. Sa proseso ng paglipat, likas na bumaba ang kanyang kamay. Kung ito ay nahuli ng isang nakamamatay na eskolar, nakamamatay din ang pamamaraan ng eskolar na ito. Ito ay mapanganib, kaya dapat malaman ni Li Xiangfeng na ito. Nakikipaglaban tayo, hindi isang sandaman. Kaya dapat mong bigyang pansin ang pagtatanggol. Tingnan ito. Nakikita natin ito sa replay. Ito ay isang pagbabago sa landas ng boxing ni Li Xiangfeng. Makikita mo na ang amplitude ay medyo malaki. Gumamit ng isang buong kalahati dito. Pindutin mo lang ito. Lahat ng ito ay malalaking ganito. Bagamat ito ay napakanakamamatay. Ngunit gumagalaw din siya ng gusto. Tignan mo ang lahat ng boxing ball. Wala na isa man sa mga ito ang epektibong hits. Chen Changlin. At pakiramdam ko ay nasa loob ako. Si Li Xiangfeng na ito ay isang boxing ball. Sa proseso ng pagtatake, ang pagbabago sa pagitan ng pagsalakay at pagtatanggol ay isang malaking pambungad at pagtatapos. Kung minsan ay tinamaan ang kalaban, ito ay talagang napakanakamamatay. Ngunit kadalasan ay madaling harangan ng epektibong depensa ng kalaban. Ngunit nang siya ay umatake, malinaw din ang kahinaan na ito. Sige, magsisimula ka agad ang ikalawang round. Alam mo, maliit pa rin ang mga galaw ni Chen Changlin. Medyo matatag, at medyo mahigpit din ang yakap ni Chen Changlin. Sinasabi namin na si Li Xiangfeng ay isang tipikal na manlalaro mula sa ganitong uri ng background ng sanda. Makikita mo sa lahat ng kanyang pag-atake. Para sa katamtaman hanggang mahabang distansya na solong paggalaw. Mabilis ang bilis, ngunit mula sa katumpakan na ito ng suntok. At sa mga tuntunin ng koneksyon, medyo mas masahol pa, mataas na pagwawalis. Naghahanap pa rin ng pagkakataon si Jinpei. Pakiramdam ko ay nasa unang round na ang dalawang ito. Ang pambungad na minuto. Pagkatapos ng malapit na labanan,
Ngayon ang ikalawang pag-ikot. Pumasok na ito sa gitnang bahaging ito. Hindi pa talaga nagbubukas ang dalawang ito. Nakikita mo na mas maraming teknolohiya ang maliit na latigo na binti na ito. Ang ganitong uri ng estilo ng boxing na dati ay may malakas na lasa ng sanda. Pagkatapos ay kakaunti lamang ang mga tunay na kamao at binti na nagpalitan sa pagitan ng dalawa. Ito ay higit pa tungkol sa pag-atake ng isang panig at ang isa naman ay nagtatanggol. Parang wala pa itong binuksan kahit kanino. Magwalis pa sulong. Mula sa ikalawang laro ng ikalawang kalahati hanggang sa unang kalahati hanggang ngayon. Alam mo, ang mga kilos ng magkabilang panig ay talagang walang kabuluhan. Ngunit ito ay para kay Chen Changlin. Unang-una, kung ito ba ay partikular na naangkop. Ang uri ng sanda ni Li Xiangfeng ay ganitong uri ng katamtaman at mahabang distansya. Ang dalawa ay mas katulad ng mga binti para sa isa. Binti para sa binti. Bumagsak ang bibig. Ang opensibang momentum ni Li Xiangfeng ay lubos na mabangis. Alam mo, isa na naman itong malaking pendulum. Ang ganitong uri ng suntok ay talagang mahirap pindutin ang kalaban ng epektibo. Kahit na may pisikal na pakikipag-ugnay, tulad ng mahigpit na yakap ni Chen Changlin, kapag tinamaan, tatamaan din ito ng braso. Mahirap lumaban ng epektibo sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon. Kung si Li Xiangfeng ay palaging sumusunod sa ganitong estilo ng paglalaro, naniniwala kami sa ikatlong laro. Maaaring mas mabilis siyang mapagod sa katawan. Isang maliit na aksidente sa bukid. Itinaas ni Chen Changlin ang kanyang mga binti at anggulo ang mga ito. Napaka-consistent ng mga kilos ni Li Xiangfeng. Ngayon lang, si Li Xiangfeng na ito ay nagkaroon ng pag-atake sa boxing. Hinarang ni Chen Changlin ang tuhod. Pareho silang nakataas ang kanilang mga paa. Pindutin ang posisyon ng crouch guard na ito. Pabalik-balik. Ito ay itinuturing na pagbabayad ng utang. Ang epektibong nakamamatay na pagkilos ng magkabilang panig. Wala na isa man sa kanila ang nilalaro. Sa katunayan, ang lahat ng mga aksyon ay walang kabuluhan. Kabilang ang mga pamamaraan sa boxing at binti. Sa palagay ko sa susunod na pag-ikot, isang manlalaro tulad ni Chen Changlin na matangkad at may mahabang braso. Dapat mo pa rin gamitin ang iyong sariling mga kalakasan. Ang napili ng mga tagahanga, ilang beses na niya itong naranasan. Karanasan ang libreng labanang laro na ito. At nagsasanay sila ngayon. Ito rin ay naayon sa ritmo ng malayang pakikipaglaban. At teknolohiya sa pagsasanay. Sabi ko kay Xian, sabi niya kay Xian, dapat ay nasa ikatlong laro na ito. Ang distansya ay dapat na sarado. Tignan natin ang pangatlong pag-ikot na ito. Ang dalawang manlalaro na ito, tayo ay nasa gilid. Nakasalalay ito sa kung anong uri ng taktika ang gagamitin sa parehong yugto. Ginagamit ito ni Chen Changlin, yung tipong nanginginig ang kamay na ito. Subukang pumasok at buksan ang sitwasyong ito. Tignan mo ang bawat kilos ni Chen Changlin. Hindi ito katulad ng lahat ng Li Xiangfeng. Lahat ng sabay-sabay. Ginagamit ang lakas ng buong katawan. Isa pang nabigong pamamaraan ng boxing. Nagsisipa ang tiyan. Tingnan mo si Coach Dong. Hanggang ngayon ay naroon na ang dalawang manlalaro na ito. Kahit na pumasok sila sa ikatlong round sa isa't isa, dumarami ang bilang ng mga welga. Ngunit hindi pa rin ganoon kataas ang epektibong hit. Ito rin ang posibleng kontrol sa distansyang ito ng magkabilang panig. Mayroon pa rin kaunting puwang. Alam mo, nagbago pa rin ang landas ng kamao ni Chen Changlin. Alam mo, ang unang suntok ay maaaring maging isang head stroke. Ang pangalawang suntok ay tumama sa tiyan. May mga pagbabago sa kalsada. Ngunit tila hindi niya ito gaanong ginamit. Malinaw ang intensyon. Ngunit ang epekto ay hindi gaanong maganda. Kung minsan ang mga atleta sa larangan ay naglalaro. Kapag ikaw ay ganap na nasisiyahan sa pag-aaral, ito ay, hindi ko naririnig ng malinaw ang password. Kung minsan ay hindi malinaw ang password ng referee. Sa palagay ko ay medyo kinakabahan si Chen Changlin sa oras na ito. Sinimulan ko ring gamitin ang malaking gulong na ito. Ang mahigpit na pagkakagulo sa pagitan ng dalawang panig. Sa katunayan, wala itong gaanong epekto.
Mabilis pa rin ang pagsisimula ni Chen Changlin. Pagkahiwalay nito, agad itong nakadikit at tinamaan. Ito ay isang mahusay na profesional na manlalaban. Sa pinakapangunahing saloobin, ang format ng paligsahan at profesional na format na ito, isang malaking pagkakaiba ang narito. Ngayon ay tila si Li Xiangfeng ay may ilang pisikal na pagkonsumo na medyo malaki. Sa pagkakataong ito, dapat samantalahin ni Chen Changlin ang pagkakataon. Alam mo, malapit nang dumating ang bansa. Nagsisimula ng mabilis, bumagsak na naman ang bibig. Sa kompetisyon na ito, hindi namin pinapayagan ang mga manlalaro na ubusin ang pisikal na enerhiya. Ano ang sadyang naglaway sa moot court na ito? Okay. Ang forehand flat hook ay tumama sa baba ng kalaban. Habang tinitingnan si Li Xiangfeng, tila matapos marinig ang pagtunog ng kampanilya, mayroon ding isang napaka-nag-atubili na ekspresyon. Alam mong hindi ka gaanong maganda. Pagkatapos ay tingnan natin, matapos ang ilang pag-ikot na ito ay lumipas. Hindi bababasa para sa ikatlong laro na ito. Si Chen Changlin ang nangingibabaw sa eksena. Sa ganitong bilang ng mga pag-atake at pagiging dapat-hindi, lahat sila ay may benta. Okay, ngayon ang huling resulta ay nasa aking mga kamay. Pupong Gire, 1. Umiscore ng 28 puntos ang pulang panin. Blue side 29 puntos. Hatol Gire, 2. 30 hanggang 27. Pupong Gire, 3. 29 hanggang 28. Ang huling resulta.